The House Makabayan Bloc says many of President Marcos Jr.'s proposals in his SONA are only band-aid measures. For the details, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, go ahead with your report. Diego, yes, just a day after the State of the Nation address of President Bongbong Marcos, nagbigay na nga rin ng pahayag ang Makabayan Bloc Representatives pagdating sa mga naging naisaad sa talumpati ng Pangulo. At isa nga dyan sa sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ay band-aid solutions daw. Ito nga nasabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga talumpati dahil wala daw long-term solutions na nakikita doon sa kanyang mga naisaad. Isa na nga dyan ay yung sa tax reduction kung saan sinasabi ni Tino mismo na ang proposal nila even before the SONA ay 500,000 yung annual income sana na may tataas para nga doon sa tax reduction. Pero dito kasi sa SONA narinig natin 350,000 pesos annual income nga yung para doon sa tax reduction. Ang problema raw kasi dito, Diego, ay kapag nagkaroon nga ng 350,000 lang, ay ang mako-cover lang nito ay yung mga minimum wage earners at yung mga entry-level earners lang. Pero hindi nito marerespondihan yung tax reduction or yung kahit yung erasure sa tax ng mga teachers, nurses, na higit ding nangangailangan ng extra income para nga sa kanilang pamilya. Bukod pa dyan, isa din sa mga nabanggit dito ay yung hindi daw pag-address doon sa systems laws or doon sa electricity mismo dahil ang nasasabi dito, kinakailangan din daw kasing makita kung ano nga ba yung reason kung bakit second highest sa Asia ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente at ito daw ay dahil doon sa privatization ng power generation na kailangan ding mabigyan ng mas mahabang framework at mas matibay na framework para nga daw maramdaman ng mga Pilipino yung pagbaba talaga ng presyo ng mga kuryente. Well, Amy, ano naman reaction nila sa update ni PBBM yung sa flood control investigation? Kasi PBBM opened with supposedly a powerful warning against others who may want to corrupt. Nasabi niya kahit pinsan niya, parang ready na siya ipaimbestiga. Diego, kung maalala natin kahapon doon sa naging speech nga ni PBBM ay nabanggit niya mismo si dating speaker na malapit na nga rin daw kasuhan at aware siya doon nga sa mga nangyayari na may mga mambabatas din talagang nadadawit. Para naman sa Makabayan Bloc Representatives, ang mahalaga daw talaga dito ay makuha nga yung accountability na kinakailangan dahil na doon sa nagdaang investigasyon sa ICI ay hindi daw talaga nakuha yung buong kabuuang kasagutan pagdating nga doon sa kung sino nga ba yung talagang nagpa-perpetrate nitong flood control scandal at kinakailangan pa rin daw talagang patawan yung mga nadawit dito lalong-lalo na dahil ito ay tungkol na sa usapin ng korupsyon. So tuloy-tuloy ang kanilang panawagan at inaasahan din natin na meron pa silang ibang mga panukalang batas para nga maipagpatuloy pa yung investigasyon pagdating dito sa flood control. Alright, Amy, on another topic naman, yung prosecution, how are they preparing for the presentation nila? I think tomorrow, Article 1 yan sa impeachment. Diego, ngayon sa kaso ng impeachment sa sides ng prosecution ay nagpasa nga sila ng manifestation kung saan sinasabi nila na yung possible change or yung possible shift pagdating doon sa magiging proseso ng impeachment kung saan per article na nila itong pag-uusapan. So ang mangyayari ay prosecution muna and then defense. Irerespeto naman daw nila yung magiging desisyon ng Senate Impeachment Court. Pero kung sakali lang din na maipagpatuloy nga at hindi mabigyang daan yung presentation per article for both parties, ang mangyayari dito ay magpo-proceed na nga mismo ang prosecution para sa presentation ng article number 1 or doon sa confidential funds. At naniniwala naman sila na ito nga mga dokumento na kanilang ilalahad at ipapakita pagdating dito sa presentation kasama yung kanilang iminotion for subpoena na former land bank managers ay sapat para nga daw makonvict si Vice President Sara Duterte. Meron silang mga documents dito na magpapatunay na meron ngang misuse
doon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President, maging sa Department of Education. At kasama rin kasi dito, no, Diego, yun nga ang disposal ng 125 million pesos in less than a day. Meron din doon sa paggasta mismo ng over 500 million pesos na confidential funds pagdating sa Department of Education. So yan mismo yung isisiwalat at planong ipresenta ng prosecution pagdating bukas. All right, well, thank you for that report, mobile journalist Amy Atienza.